And promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Hop. Yan lang po, sige, diretso lang Uncle. Sige, ayusin nyo na Uncle yan. Sige lang. Sige, ilab yun. Ilab yun. Basta yung I do.
Nobyo ken nobya. Ngay so naapot yung mga watya mo ay kapito nga sakramento itong bigat. Dito'y maglaan apo nga paraangan. Ayan, dito yan nga ganapin. Iti seremonya. Ayan, so isagana tayo po, masikabong palakpakan. Ayan, ano to yun po ni Apo Kapitan Fulgencio Castada. Ano kaya po? Kagawad Noli Bautista. Sorry, kagawad, nalipatak na. Oray sila may nalipatan mo. Ayan, so saan kami sa tayo po nga palakpakan? Itinubyo kan nubya, ito na labing so ni Mark Dato and Lizel Ongria. National March. Kali, likutin nyo. Muli kayo pwede tablado yung CNN, makadanan pa di Amerika dahita. Dagita apo, tinalalaingag sirip. Maliniyo. Mga mali lang di pronounce nansa. Ayan. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. All we have is time. Ayan, medyo ikutin mo lang si Kumare. Mark, ikutin mo, tanong maana yung background. You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it all, you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in so beautiful tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. And when she falls in love, we'll let her go. I won't get till the end. She looks so beautiful in you look so beautiful in so as long as I live without you, we'll have it all, you. You look so beautiful in from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful Ayan, kasawa. Nobyo ken nobya. Ayan. Tanggayan man kuman ako, dagili abalayan tayo. How can I love Kulang to lamay, abalayan tayo Franco Sorubio, ay. to fall? Galadya, abalayan. You stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer.
dito, ket ayabak dito yung sanguanan, iti ako nga, so pati mang mensahe. Rabi, nga deputy for Rubio ako. Barangay Idoma, sige, barangay council staff. Nagsisiksingatan sa tayo tapo. Patay pumalwan ni Kagawad Hidalgo. It's Kagawad Busan. Iti advice ko lang sa kapsat, kadag iti alat ko yung mga adaman iti na kainaw. Ati marabi, iti tayo nga pangagragsak, kadag iti duwa mapuso. Nga agkasan ito no bigat. Ni Mark and ni Lisen. So kadag iti padak nga ininom, disiplinahan tayo apo, di magbagi tayo. Kastalatan na po ng bagarabi tayo na po. At pagpagani ito balikbayan na po. May makipagargarag sa bagarabi. Ay kasta na po ng bagarabi tayo. Nagsaon ni Kapitanan kapsat yung kumayaklat at agad daw ni Santi. Ano yung bagarabi yung amin awan labas. Padami nga barangay upisan nga dati-data, udin iti isang Pilipi Sentral po pagpangulban ni Kagawad Mayor ng Hidalgo, udin mo. Kasi iti amin nga naka-red. Dead in red,ag-perform ka sa katang rabi. Kahit kung kakablawan ako kay duwang agkasan biga ni Mark and Lisen. Good evening. Ako agrag-rag sa pilot tang aging na kayo mga uma. So nawakan ka ako digiti kahit nagsala ako tapo. Hindi ka naman mag-sinistro. Panguluan niya po kapitan, sala. Ayan, danggayan tayo ako, tiya nobyo kay nobya. Sa gawad, imay bulusan. Ay, rarate, bisita tayo taga-inuman si Red, Karanagyan. Kagawad Aquino, Kagawad Montifalco, Kagawad Rudy Bautista, Sekretaryo Rodolfo Buen,
Exercise na pa lang ni Mama.
lahat ng mga nasabi. Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iglap, nagbagong lahat. Hindi ko na kaya pa na magbangga. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Paano maniniwala ika'y nasa aking harapan? Di naman naiplano, ako'y mabihag ng ganito. Totoo ba ito? Sa isang iglap, nagbago ako. Hindi ko na kayang mawalay sa'yo. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanlungan na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking sana'y iyong matanggap kung sino ako talaga. Ikaw yung kumpas nung naliligaw. Naging kulay ka sa langit na bugaw. Sa bawat bagyo na dumayo, ikaw yung kanlungan na nahanap ko. Kahit nung di ko alam, ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang hantungan
Matthew chapter 19 verse 6. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Let us pray. Our Father and our God, our heart is filled with great happiness on this wedding day of Mark Anthony and Lizette. They come before you, pledging their lives and heart to one another. Grant that they may ever true and loving, living together in such a way as to never bring heartbreak into their marriage. Temper their hearts, Lord, with kindness and help them to be sweethearts, helpmates, friend, and guide. And together, may they meet the cares and problems of life more bravely. May their home truly be a place of love and harmony, where your Spirit is ever present. Bless this wedding day today, Lord. This we pray in Jesus Christ our Lord. Amen. Let's be seated. Maliban sa inyong dalawa, anak. Nandito po tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon, ang pag-iisang dibdib ni Mark Anthony at Lizelle Casalan. Ang tipan ng pag-aasawa walang kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa kayong dalawa at mga magulang ninyo. Okay, mga parents po ni Mark Anthony and Lizelle, may I ask you to please come, join us here in front. Mga magulang po ni Mark Anthony at ni Lizelle. Ang parents po ni Lizelle, dito po sa may malapit kay Lizelle. Kasal na kayo at nararapat lang na pasalamatan natin sila. So ipagaman niyo sa kanila na talagang tinitreasure ninyo, talagang pinapahalagahan ninyo ang sakripisyo na ginawa nyo sa inyo. Kaya ikaw unang magpasalamat sa magulang anak sa kasalamatan mo. Ito mo lang kapasalamatan. Siyempre, nagitinagan na po. Thank you, ati pa nang suporta mi kanya nga tuwag ng asawa. Lalo ti pa nagayat yun. Ang kapal may baka nga inayayat kayo, iti puso, inayayat kayo inaldaw-aldaw. Ang kuman nga may baga, ngam iti puso. Alati kayo kanayon. Nayayat kayo maduwa. Para matagiti naganak nila kay ko. Salamat kada kayo mapa. Tao mo na pa ilang nga nagkadua kami ni Anthony kat sinuportaan na kami. Salamat po nagiti panagayat yo kada kami lalo nagiti anak yo. Magkikitak mat kun marikrik nakmat. Balik man may baga kanya yung inayat na kayo magtitipuso, kadatoy kayo. Itorturin kayo nga kaslamat laang naganak ko. So I love you, Mapa. Angela, thank you. Support tayo kinyanit ko. Hindi naman atipit pasar nga pa may nagtuloy yung kasal na nila. So, hanggang yaman at sinupat tayo yung nagkasal ng pagkangalda. Ayun na lang. Naitay, salamat din sa Diwali at sa pagtanggap yung kanya at ang gawi aming support tayo aming dinaming agulang.
Ngayon mga anak, ihanda niyo ang puso ninyo sa pagtanggap sa mga payo, mga pangaral nila na sasabihin nila sa inyo ng inyong mga magulang. Babaon ninyo ito sa inyong buhay bilang mag-asawa. Kaya hayaan ko na unang mabigay na mensahe. Basaryo, agyaman ako na ito payong patangahan. Nasiport tayo po lang, nasinaportan na kayo. Inuray nyo na tajay, aldaw, embulan na intod ko nga kahit kanya yung pagkasal kayo, agtipong kanyang duwa, sapay kumakanggalan tunong na unding nabiyag, si kay pa rin. Ang kayag balbaling, ikatin niyo dyan gura-gura, mati ko kayat kay. Kaya kung ngayatin, nasa itin akong dimesa-mesa, ipag-ailat ta. Sige Diyos ang mangtarabay kanyayo. Thank you, ma'am. Kanatuloy matgan, iti panagtalay sa lang iti ubing tayo. Intad tayo mo, iti pagkairan tayo. Ano itad, iti panagtalay sa, iti kadwa tayong ubing. Sapay ko pa, kaagnanayon na agdugdun na kayo, ngayon gana iti tungpal ti Diagyo. Awan iti pangpasina, kanyayon no, gana iti pumusay iti may sa kanyayon, di lang apo, iti pangpasina, kanyayon. Salamat po. Pagkakataon din po na mag-shake hands kayo, magkamayan kayo mga magbalae. Yan. Wow, kindo sila pa. Okay, maraming salamat po. Pwede na po kayong makaupo. Mga parents po ni Mark at Opo. Siya ba ay iyong iibigin, aalibin, iingatan at igagalang sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, at tanging sa kanya lamang titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Lisa, tinataga pa ba si Mark Anthony upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na patrimonyo? Opo. Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, iingatan at igagalang sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, at tanging lang sa kanya titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ngayon ay harap kayo sa isa't isa at sambitin ninyo ang pangako niyo sa isa't isa. Napatawa ko pagdat mo ko. Lahat ka na una ang kinabebe natin ang silang alam tawagan ko ba ng nainap ko masabang din. Nakapakap na sa araw na ito at magpakailaman sa hirap at pagkawa, sa kahirapan at sa kasagsayan, sa sakit at sa kalusugan upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo ay paghiwalay ng kamatayan ang sulit. Sa banal na kautosan ng Diyos, ito ang ating pusong pangako sa iyo. Lakay. Among pangahan na kami nga baybayan. Magkaitamad. Salamat ka. Agagagat ka para ka na kami. Anak kami baybayan din iti anak mo. Ilayayat ko at unay. Si kayo dagiti anak. I love you.
Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Mark Anthony Dato, upang maging aking asawa, upang magkasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at sa kasaganaan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Let's pray. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, narinig niyo po ang pangako ng couple na ito. I'm praying, Lord, na silbihan niyo po na iniwala kayo sa aming buhay. Kaya pinagkatiwala ko sa inyo ang couple na ito. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, may our ring bearer, kindly give me the ring. Mark Anthony Lizelle, every time na may kasalan, hindi nawawala ang seremonya ng singsing dahil napakahalaga ang mensahe na meron sa singsing. Ang singsing ay yari sa mamahaling bato. Ito ay nagsisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito naman ay hugis bilog na nagsisimbolo ng walang hanggang pagmamahalan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Kaya Mark Anthony, ibigay mo ang singsing na ito at sambitin mo ang mahahalagang pananalita sa iyong minamahal habang kinakabit ang singsing na ito sa kanya. Ito, bilang tanda ng aking lalisay ng pag-ibig sa iyo, nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mark Anthony Dato, ibinigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, anak mo. Mark Anthony, maraming salamat mga anak. Thank you very much. Na kung saan nandoon ang mensahe ng pagkakasapok at responsibilidad. Lizelle, bahagi ng dela na nakalagay sa iyong ulo ay simbolo ng pagkakasapok. Willing ka bang magpasakop sa iyong mahal na asawa, Lizelle? Humihin ang Panginoong Diyos. Natutuwa ang Diyos sa pagkilala, pag-ako na sa pagsabi mo na willing kang magpasakop. Ano mang maabot mo sa buhay, galing sa puso mo ang pagpapasakop. Natutuwa ang Diyos dahil yan ang paraan na ibubuhos ng Diyos ang pagpapala niya sa buhay ninyo mag-asawa. Hindi kalugihan ang pagpapakumbaba, pagpapasakop. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ang sino mang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Ang sino mang nagmamalaki,
tinataas ang sarili ay binababa ng Diyos. May mga mag-asawa na hindi pinagpala ng Diyos, gawa ng ang babae ay nagmamalaki sa sarili. Maaari inisip niya na galing siya sa mayamang angkan, maaari inisip niya na mas kumita siya ng malaki kaysa kanyang asawa, mas matalino o mas madiskarte. Kaya muli, Lizelle, ano mang maabot mo sa buhay, patuloy ka pa rin magpasakot. Dahil pag ginawa mo yan, automatic na ang mahal na asawa mo ay mamahalin ka niya. Dahil yun ang disenyo ng pag-aasawa. Kung asawang babae ay nagpapasakot, hindi na mahirap sa asawang lalaki na mahalin ka. Mas lalong mamahalin ka, aalagaan ka ng iyong mahal na asawa. Ganun pa man, Mark Anthony, kailangan mo ang karunungan ng Diyos. Kaya tanong ko sa iyo, Mark Anthony, upang mapamunuan mo ng maayos ang iyong pamilya, willing ka bang magpasakop sa kalooban ng Diyos? Purihin ang Panginoong Diyos. Ang pagpasakop mo sa Diyos ay magbibigay sa iyo ng karunungan kung paano ka magiging mabuting asawa sa iyong asawa at paano ka magiging mabuting ama sa inyong magiging anak. Kailangan mo ng karunungan. Kaya Mark Anthony, bilang head ng family, napakahalaga na magbigay ka ng panahon sa salita ng Diyos. You really have to read the Word of God and meditate the Word of God. Sa pamamagitan ng Mark Anthony, i-equip ka ng Diyos. Magiging handa ka at panatag ka, hindi na mahirap sa iyo ang mga bagay-bagay. Bakit? Sinasamahan ka ng Diyos. Kaya muli, tanong ko sa iyo, Mark Anthony, willing ka ba natanggapin ang responsibilidad na nakaatag sa iyong dabigan? Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Mark Anthony, naririnig ng Diyos ang pag-ako mo na willing mong tanggapin ang responsibilidad na yan at ang Diyos ay natutuwa sa iyo. Ganun pa man, may I ask the sponsor of the court to please place the court to this couple. Thank you very much. Thank you. May nilagay na naman sa inyo. Ibig sabihin, Mark Anthony and Lizelle, ang sino mang pinag-isa ng Diyos, walang sino mang pwedeng makapaghihiwalay sa inyo. Tingnan niyo ako, ninyo akong dalawa. Ako as officiating minister na nagkakasal sa inyo, pero ang totoo niyan sa oras na ito, ang nagkasal sa inyo ay ang Diyos. I'm just an instrument by God na kinasal ko kayo ngayon. Ang araw na ito, Mark Anthony and Lizelle, recorded ito sa langit, na ang araw na ito, kayo ay kinasal at magiging legal na asawa. Natutuwa ang Diyos sa mag-asawa at hindi pwede na kaligtaan ng Diyos ang buhay ng mag-asawa, lalo na sa mag-uumpisa ka lang na bubuo ng pamilya. Alam niyo ba, Mark Anthony and Lizelle? Mark Anthony, sa music ko, konting music lang po sa bit. Mark Anthony and Lizelle, ang unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus sa Bible ay doon sa kasalan. God is so concerned concerning marriage. Gagawa ng himala ang Diyos sa buhay ninyo mag-asawa na mag-uumpisa ka lang. Mararanasan ninyo na mabuti at tapat ang Diyos, na hindi niya kayo iiwan, hindi niya kayo pababayaan. Doon sa sa kasalan na laloon ang Panginoong Hesus, noong time na yun ay talagang maraming siniserve na pagkain, maraming siniserve na alak. So si Mary, sinabi niya kay Jesus na wala ng alak. Kaya sabi niya na, hindi ko pa panahon, sabi ni Jesus. Nakiusap si Mary na, please, tulungan natin ang pamilyang ito. Mapapahiya sila yung host na ito kung hindi natin matulungan. Kaya ang ginawa ni Jesus, pinalabas niya yung mga tao at inutusan niya yung mga servants na magsalok ng tubig doon sa bangak. Sabi niya, punuin niyo ang bangak ng tubig. Pagkatapos na napuno na yun, nadalangin siya,
Mamaya-maya, tinawag niya yung mga servant, dalhin mo na doon sa handaan. Ang alam niya mga servant, kasi alam nila sila yung nagigib ng tubig na yun eh. Alam nila tubig yung dala-dala nila. Medyo kinakabahan din yung mga servant. Pero si Jesus, si Mary, alam nila, hindi maihimalang mangyayari. Yung pagtikim po ng host, sabi niya, kakaiba ito. Sabi niya, tuwing may kasalan, ang unang siniserve ay yung mga magagandang klaseng alak. Pero yung sa hulihan na, yung mga segunda manong alak. Pero sa kasalan, ito kakaiba. Malapit na matapos ang kasalan, pero ang siniserve na alak ay special at mas masarap kaysa ng una. Kaya anak, kung paano gumawa ng himala ang Panginoong Jesus, nung unang himala na ginawa niya, God is going to bless you in your marriage today. Purihin ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. May I ask the maraming salamat. Good boy. Gawin ninyong bahagi ng buhay ninyo ang salita ng Diyos. Ay sabi ng aklat ng Joshua, chapter 1, verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. At sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Mark Anthony and Lizelle, gusto niyo ba maranasan ang kasaganaan at tagumpay? Purihin ang Panginoong Diyos. Nasa salita ng Diyos ang sikreto. Ang Diyos mismo nagsabi kay Joshua, huwag mong kaligtaan. Bakit? Napaka-importante. Sabi niya, basahin mo ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito. Paano ba pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos? Mark Anthony and Lizelle, pag binubulay-bulay mo ang salita ng Diyos, mai-enjoy mo ang buhay. Malalaman mo ang purpose ng buhay kung bakit kayo nabubuhay sa mundo ito. Sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ilagay niyo sa inyong isip ang mga tanong. Panginoon, ano po ba ang mensahe na gusto mong ipangusap sa akin na dapat kong pahalagahan? Mark Anthony and Lizelle, every time you read the Word of God, pahalagahan mo ito. Dahil pag pinahalagahan mo ang salita ng Diyos, papahalagahan din kayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Prioritize God in your life. Pag priority mo si God, ipapriority kayo ng Diyos. Pangalawa, sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, pangarap ng Diyos sa mga pangako na nabasa ninyo sa Biblia, paghawakan niyo yun. Kasi ang Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi. Sabi sa aklat ng noon, dapat may notebook at may ballpen, sinusulat mo, nilalagyan mo ng petsa, magugulat kayo mga anak. Kasi nakikita ninyo, tinutubo ng Diyos ang inyong hinihiling. Bakit? Tapat ang Diyos. Kasi meron siyang iniingatang pangalan. Ang pangalan niya ay tapat na Diyos. Kaya pag ginawa niya yan, hindi kayo mabibigo. Willing ba kayong paghawakan ninyo ang pangako ng salita ng Diyos? Purihin ang Panginoong Diyos. Pangatlong aspeto sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, merong utos ang Diyos sa atin. Remember this, mga anak. Obedience is rewarded. Ang ating pagsunod ay ginagantimpalaan ng Diyos. Obedience brings blessing. Sa buhay natin, may mga pangungusap ang Diyos na utos niya sa atin. Pag yun po ay nakaligtaan natin, sayang. Namimiss natin ang blessing sa atin. Pag nalaman mo yung utos niya, matuwa ka, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganun pa man, Anthony and Lizelle, be aware of the Lord's timing. Lalo na sa pag-aasawa, hindi maiwasan na may away, may mga anak na bawas na ito. Gustong ipaalam ng Diyos sa inyo na bilang mag-asawa na kayo ay aware sa mga bagay-bagay na kailangan nyo ang tulong.
Handa na kayo na bigyang pansin ang mga babala ng Diyos at maghahanda kayo bago dumating ang panganib. Pagpalaan kayo ng Panginoon Diyos. Sa panahon na pagkalooban kayo ng mga anak, maaari may mga anak na kayo ngayon, willing ba kayong ituro sa kanila ang salita ng Diyos? Purihin ang Panginoon Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ituro sa bata ang daang dapat upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito nakalimutan. Kaya tanda ng pagtanggap ninyo sa salita ng Diyos. Mark Anthony, being the head of the family, I'm going to give this Bible to you. Praise God. May I have the aras o coin? Madaling paghawak ng pera, napakabilis maubos. Na kung saan minsan nangihinayang ka, nagagastos mo sa ibang bagay na hindi naman gaanong importante. Ang pera na pagpapala na bigay ng Diyos sa atin, resources, ito ay nanggagaling sa Diyos. Maaari galing sa inyong sahod, sa inyong paghahanap buhay. Kung may negosyo kayo, ito ay regalo ng Diyos sa mga tubo na ng inyong mga kinita sa negosyo. Iyon po ay isa din sa blessing ng God. So sa mga biyaya na atin natanggap, pangarap ng Diyos na matalino kayong humawak ng pera. So Mark Anthony and Lizelle, out of the 100% of your income, you are going to set aside 70% of your income. Para saan yun? Para sa obligasyon, pangangailangan, minsan yung tira sa luho. Pero never mauna ang luho. Pag inuna mo ang luho, magsasuffer ang pangangailangan, magsasuffer ang obligasyon. Sa palagay ninyo, ano kaya ang dapat mauna? Pangangailangan ng pamilya. Sige nga, kung pangangailangan ng pamilya ang mauna, mayroon ka ng bigas, meron ka ng regalo sa kusina, meron ka ng ulam, pero mga anak, huwag ka na magtaka kung naputulan ka ng turiyang obligasyon. Kasi nakakatulog ka ng mahimbing, wala ka ng inaalaalang bayarin. Kung meron ng tira doon, sa pangangailangan mo yun. Pero anak, pag magkapera kayo, you are going to set aside money for your obligation para meron kang dignidad na haharap sa tao. Na wala kang utang, hindi ka nagtatago. Kaya, unahin niyo ang obligasyon. Pangalawa, pangangailangan. Paminsan-minsan, may luho rin naman, mapakapunta naman yung mga bata ng Jollibee. Mapakain sa Jollibee minsan. Ilagay lang natin sa ayos. That is 70% for our obligation. At sa tamang ayos, pangangailangan, minsan, punta rin naman ang Jollibee yung mga bata o bibili ng sako, paminsan-minsan. So, paano mo kumpleto yung 100%? Meron pang 20%. The 20% goes with your savings. Anong purpose ng saving? Just in case of emergency. Mga anak, willing ba kayo na magbukod ng bahagi ng inyong pera na bigay ng Diyos sa inyo para kayo makapag-ipon? Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, mabuting katiwala kayo. Huwag po sanang mangyari dahil may mga pamilyang hindi marunong umawak ng pera. Pagdating ng emergency, kung saan-saan nakakautang-utang ng pera, huwag po sanang mangyari yan sa inyo. Nakapabili din pa ng riban, nakabili pa ng sigarilyo. Tapos tatanungin na, tsaka na lang pastor kung makaluwag-luwag. Kailan kaya makaluwag-luwag? Kaya mga anak, huwag nating antayin makaluwag-luwag. Pag nagkapera ka na anak, you really have to save money. Willing ba kayong mag-ipon? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang couple na ito. Panghuli naman mga anak, para makompleto ang 100% of your income is the 10%. Si God mismo ay nag-utos nun, makikita sa Malakay chapter 3 verse 10.
Para saan ba yung 100%? Binhi yun, anak. Ang mga magsasaka dahil kayo magsasaka, anak, di ba? Ang mga magsasaka ay matatalino. Pag nag-harvest sila, hindi nila inuubos lahat. Nagtitira yan para sa binhi. Para meron pang itatinim sa susunod na taniman. Mga anak, sa buhay natin, pangarap ng Diyos na meron din tayong itatabi. Sa pera na meron tayo, para saan yan? Para sa mga binhi. Saan natin itatanim? Sa mabuting lupa, fertile ground. Ano ba ang fertile ground sa atin sa panahon natin ngayon? It is the temple of God. It is the church. Kasi ang sabi ng Malachi chapter 3, nung time na yon kasi sinumpa ang Israel. Dahil sa pag-disobey nila, they are being captive by many nations. Kaya sila yung problema. So walang ibang choice, talagang lumapit na sila kay God. Sabi nila, Panginoon, tulungan mo kami. Sabi naman ng Diyos sa kanila, bakit dapat bang pagnakawan ng Diyos? Sabi nila, hindi. Pero pinagnanakawan niya ako. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng inyong ikapo at mga handog. Sabi ng God, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Ibigay mo sa inyong minamahal ang pagpapalang iyan. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Yan, okay, bagay na dito. Purihin ang Panginoong Diyos. Ngayon, para maging legal ang kasalang ito, hinihiling ko ang may hawak na marriage certificates, please come. Napakahalaga ang lagda ng mag-asawa at hayaan natin na mag-play ng music habang nagtitiro. Okay, kindly remove the veil. Yeah, thank you very much. Okay, pakihawakan niyo yung kabila. Alisin mo. Yan. Okay, harap ka sa akin, anak. Okay, harap ka sa akin. Mark Anthony and Lizelle, ang kandila na hawak-hawak ninyo ay simbolo ng buhay ninyo na binata at dalaga na sa oras na ito ay pagkaisahin kayo ng Diyos sa pamagitan ng kasal. At kanyang pamantanda na ang bawat isa sa inyo ay ibibigay na sa Diyos na kung saan papakasal kayo. Hayaan ninyo na sabay kayo magsindi ng kandila sa union candle. Tanda na kayo ay ibibigay niya sa Diyos ang buhay niyo. Okay? Mark Anthony and Lizelle, sa buhay mag-asawa ay may mga pagsubok kayong pagdadaanan. Sa seremonyang ito ay inihahanda kayo ng Diyos. Bago dumating ang mga pagsubok, ay nalaman nyo na kung saan na-train na kayo, ibig sabihin na equip na kayo sa mga bagay na pagdadaanan ninyo. Sa buhay ng mag-asawa, hindi na iwasan, may mga problema na lalaki na minsan hindi ninyo maintindihan bakit naranasan nyo yun. Huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo iiwan ng Diyos, hindi kayo pababayaan. Minsan may mga sitwasyon, maaari si Anthony, iniisip na sobrang laki naman ng problema ito. At dahil sa laki ng problema ay bumigay si Mark Anthony, i-blow mo yung kandila mo, anak. Subalit Mark Anthony, tandaan mo ito. Gaano man kalaki ng problema, God is bigger than your problem. Hindi ka pababayaan ng iyong mahal na asawa. Sa panahon na ikay magkasakit, aalagaan ka niya. Sa panahon na ikay may problema, tatamayan ka niya, tutulungan ka niya. Sa panahon na ikaw ay nasa sitwasyon na nangangailangan ng tulong, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Dahil mahal na mahal ka niya.
At hanggang ang pagmamahal ni Lizelle sa iyo, sisindihan niya ang iyong kandila. Ganun po man, hindi lang si Mark Anthony ang nanghihina. May mga sitwasyon si Lizelle din ay nanghihina, i-blow mo ang kandila mo, Lizelle. Subalit ganun din, sa panahon na nanghihina ka, Lizelle, nangangako si Mark Anthony sa iyo na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan sa panahon na ikaw nakasakit hanggang sa ikay dumating. Sa panahon na ikaw ay may malaking problema, dadamayan ka ni Mark Anthony kasi mahal na mahal ka niya. At tanda na pagmamahal ni Mark Anthony sa iyo, sisindihan niya ang iyong kandila. Subalit, Mark Anthony and Lizelle, may mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Na kung saan sa sitwasyon, paano kung sabay kayong manghina, i-blow nyo ang kandila yung dalawa? Saan kayo kukuha ng lakas? Sa Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos. Ano man mangyari, kahit isipin ng maraming tao, ang problema sa laki ng barko, lagi niyo tandaan ito ang solusyon at tugon ng Diyos, sinlaki ng buong karagatan. Na ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Hindi niya kayo iiwan, hindi niya kayo pababayaan. Sabi ng salita ng Diyos, kung hahanapin mo ako ng buong puso, ako ay iyong masusumpungan kung buong puso mo ako hahanapin. Kaya tanda na inyo paglapit sa Diyos, sa kapangyarihan na binigay sa atin ng Christian Church of the Philippines, International Ministries Incorporated, at ng Republika ng Pilipinas, Mark Anthony and Lizelle, I now pronounce you as husband and wife. Pwede mo nang hapka ang iyong mga asawa. O, pigit mga bata, let's kita na. Okay, next. Praise. Lord and Redeemer, author of the family and instigator of marriage, thank you very much for this day that our two brethren whom you love so much decided to accept your gift of marriage. We ask you to bless them, help keep them safe, their promises to each other. Guide them in their daily life so that they do not go astray of the path they go. Let the family they form be the ideal family, that you are the master and in you alone they fully depend. Also meet all their needs on a daily basis so that they can prove even more that the Christian fellowship is a blessed fellowship. Our Father and our God, we thank you, Lord, for your goodness, that you have fulfilled the desire of the hearts of this couple to be together in life. So we pray that your blessing will always rest upon their home. The joy, peace, and contentment would dwell with them as they live together in unity, and that all who enter their home will experience the strength of your love. Father, help them to follow and serve you with an ever-growing commitment because of your union. Guide them into greater love and sacrifices as they care for each other's needs. Ng Diyos Ama, pag-ibig ng Diyos Anak at ang pagtitisan ng Banal na Espiritu ay maghari sa buhay ninyo. Pagkalain kayo ng Panginoon Diyos. God bless you. The wedding is now over. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Congratulations sa anak. Okay, let's have our picture taking. Wakan mo ang aking kamay at tayong dalawa magkakasama.
nahahasik nung haligayahan, bitawan ng unang salita. Ako ay handa nang tumapak sa lupa. Tapos na ang paghihintay, nandito ka na. Oras ay naiinip, magdahan-dahan. Sinasamsam bawat gunita, na para bang tayo'y di natatanda. Ligaya mo'y nasa huli, sambit na ng iyong mga labi. Parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling makasama, ang dati ay balewala. Nagkita rin ang ating landas, wala nang iba akong hiniling kundi ika'y pagmasdan. Mundo ko ay iyong niyanig, o anong ligayang hay sumama sa akin. Oh, nais ko lang humimbing sa saliw ng iyong tinig. Parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y together. Let this be the first of many loving meals shared together with your family and friends, and blessed by your amazing grace. And with Mark Anthony and Lizelle, as we are their family, friends, and loved ones gathered here in your presence, we ask for your holy blessing upon this meal, as together we say, bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Kita ngaguray kay side kini anta makaalak ka rin ba? Mga tuhay awan met lang maalayo nga kaninyo ta sumublang tayo iti lamisaan nya. Awan iti pila ijay. Stop pa na. Jadi tak perlu lagi dikatakan. Dagiti kagawad ako nga from inuman, dagiti ninong nga from inuman. Kapsat ading yakmat nga kilala suda nga ang sa ipayang amuray ako sa makapangantayo amin. Subuhan mo din siya, ma'am.
marwar ka rin yung ninang. Ay. Lisyan nyo lagi na ang marumar. Tisong merak, dito ilaan na part. Pagwaran dita. Dito tisong merak, ah. Dito part, ang papasok. Pwede naman, di lang ka magkakala. Kapulaing kapintas mo, kapag-ibig ka pala. Pinagpalanaan, ikayin ba'y kanya? Amin ko ang magbaro, di ka to makinaya. Iligpat ka na kapita ka. Nagigihan nga nakapirma ako nga ninong kaminang. At natin ni sekretaryo ako dito pirmaan. Así de darling dahil sa pagkakawang budget esta tayo para bununuin ko. Sino pa ito nga nakapalabas kita ako na kalsada? Dahil di kaya na lumabas na. Kaya thank you so much ako. Lansang narabi kapag naan yung mag-serve. Ano ko yung mag-lumit dito yung abay ko. Huwag kayo makaala dito. Masigit, ipangliwag, nagtungkula ang lahat. Palayan, maglabas. Okay, sa video tayo, video! Awan pasilaan kita. Ito, tututan ito'y. Imunto ko na ay nagsubalikan. Ada yung arapaan, pag-upika daw yan. Marje, pasabulatan to lang ganito. Ready, 1, 2, 3. Imunto ko na Gilo, patawat ng ganong dipinita. yun ang lang araw, ikaw ipagpati. At tulog di ka kailangan. Okay, diretso lang sa'yo. Ayan, thank you so much ako itim family Dato and family Ongria. Ayan, nagato ako pinaparaburan niya ng araw.